Bahagi po ito mga kaibigan ay atin pong mapapanood at mapapakinggan ng isang bagong-bago, brand new nating segment at balita at programa sa Pinoy Rapido Teleradyo Diaryo ng Bayan at balitang target on air sa DCME Radio TV. Ang Bureau of Fire Protection of BFP Aurora Province in Action sa katauhan po ng kanilang napakahusay na Provincial Fire Marshal, Fire Superintendent Maria Lea Sajili, na ang ating magiging co-host at guro ng palatuntunan ay wala pong iba kundi sa katauhan ng napakagwapo at napakahusay at pinagpipitagang Fire Officer 2, Jo Marie S. Picasio, ang Provincial Chief ng Public Information Unit of PIU ng Aurora Province. Sir, mapagpalang morning. Kumusta na kayo? Ilang po, sir. Mapagpalang umaga din po at sa ating po mga tagapakinig at sumusubaybay sa Pinoy Rapido Teleradyo. Sir, kumusta sir ang Bureau of Fire ng probinsya ng Aurora? Mabuti naman sir. Katunayan sir ay katatapos lamang po ng ating naging deployment para sa ating DAS. Ito po yung tinatawag namin na Upland Kaluluwa 2025 na naging maayos naman po yung ating activity. Yes, sir. Kumusta naman sir yung mga pamatay sunog natin? Kondisyon ba? Wala bang nakakaberya? Mabuting-mabuti naman po sir. Sa katunayan nga po sir, katatapos lamang po nung aming sinagawang parang refresher course po ito na ginawa po sa Maria Fire Station sa pangunguna po ng kanilang OIC Municipal Fire Marshal, SFO3 Dexter J. Reyes sir, na kung saan po ay sinubok po yung pong kahandaan ng ating mga bombero. Layunin po nung initiative na ito sir ay mapanatili po na handa ang ating mga bombero at ganoon na din po ay mapaghusay at madagdagan pa po yung kaalaman nila sa mga operational procedures, kasi kasama po dyan sa ginawa nilang refresher course po ay yung pong ating firefighting operations. Dyan din po yung ating standard first aid and basic life support. Yan. Okay sir, ilan ang sasakyan pamatay sunog ng lalawigan ng Aurora doon sa probinsya at sa bawat bayan? Opo. Sa provincial office po sir ay wala po kaming fire truck, pero sa station po natin sir, meron po tayong a total of in-serviceable po natin fire truck ay 13, tapos meron po kasi tayong mga unserviceable na fire trucks which is 5. So, doon po sa mga fire station po natin ay kung makikita nyo po, mga bago na po yung ating mga fire trucks. So, meron na po silang tigi-isa. Ito po yung tatawag namin na 911 Isuzu fire truck na nasa good running condition naman po, sir. May tinanggap agad tayong tanong dito, sir. Pwede rin bang makita through video nyo na maipakita natin yung ating mga fire trucks, yung mga pamatay sunog natin? Ayan, ikakabit natin dito sa ating palatuntunan kung pahintulutan tayo ng may kapal na magiging regular ang BFP Aurora Province in Action ay lahat ng mga videos ng inyong sasakyan at mga pumapatay ng sunog, pati yung driver ay maipapakita natin. Mukhang napakaganda at makapagbibigay ng influensya sa ating mga kababayan na patuloy silang mag-ingat sa sunog. Opo, lagi naman po may nakaprepare dyan na mga video ang ating po mga municipal PIS. So, pwede po namin ibigay kung kinakailangan po, sir. So, pumapatak sir ng ilang sasakyan pamatay sunog bawat isang station ninyo? Bali po sir, sa ngayon, meron po tayong almost dalawa po na fire truck. Dito lang po tayo sa Baler, nagkaroon po ng maraming fire truck, which is meron po silang 4 po na fire truck. So yung isa po doon ay bigay po ng LGU Baler. Yan. So sa lahat po, tagdadalawa po ang ating fire truck. Sa isang fire truck daw, sir, ay ilan ang tauhan nito? Usually po, sir,
sa amin pong operational procedure, and doon po sa binabang memorandum sa amin, dapat po ay at least 5 to 7 personnel. Opo, kasama na po dyan yung DPO and yung pong kanyang fire truck crew. Okay, may tinanggap tayong tanong dito. Napakaganda raw pagmasdan ng mga driver niyong babae. May babae palaking driver sir, ano? Talagang bukod sa maganda na maganda pang mag-drive. Ito raw bang mga driver niyong babae nito nagpapatay din ng sunog o sila ay driver lang o paano ba silang kanilang function? Opo. Yan po ay nakadepende po sa kanilang designation po. Pag sila po ay designated as DPO lang po, yung driver pang operator, so driver lang po sila. Meron din po tayong mga babae po na rumoresponde po tumahawak po ng ating mga nozzles. Opo, sila po yung mga kasama natin sa firefighting operations. May tinanggap tayong comment sir, ang pogi niyo pala sa personal. Pagka doon napapakinggan kayo sa radyo ay akala nila hindi kayo gwapong-gwapo. Akala nila medyo malambot yung pala matigas na matigas sir. Salamat po, salamat. Sir, merong mga katanungan na ibinigay sa atin ng Pinoy Rapido ay pwede nyo na sir yan na isa-isahin. Opo. Ngayon po sa mga pinagkakabalahan po ng ating mga kabomberohan dito sa BFP Aurora, siyempre unang-una po yung pagpapaigting po natin ng ating fire prevention campaign o yung mga programs po. Unang-una na po dyan sir yung pong ating mga inspection po ng ating business or establishments, buildings, para po masiguro na sila po ay nakakasunod sa ating pong fire code. Nandyan na rin po, yung katulad po ng sinabi ko kanina, meron po tayong mga ginagawa po na operational readiness, kung saan nga po ay sinusubukan po yung kahandaan ng ating mga bombero. At the same time po, nare-refresh po yung kanilang knowledge sa mga different operations po. Nandyan na nga po yung sa ating mga emergencies and the operations po or response natin sa mga sakuna or kalamidad. Siyempre po kasama po natin o katuwang po natin ang ating municipal DRRMO office na tuwing po nagkikater po sila ng mga trainings like po ng ICS, yung pong Ardena, and yung ating pong standard first aid and basic life support ay nagpapadala po tayo ng ating mga personnel po para mag-participate po sa mga ganitong training. And may dagdag ko na rin po Sir Romel, katunayan nga po niyan, sa ngayon po is almost 100% na po ng total strength po ng BFP Aurora ay may training na po ng standard first aid and BLS or yung pong ating tawag na basic life support. Wow. And so sa ganito po mga trainings ay nadadagdagan po mas nagiging equip po yung ating mga personnel upang rumuspondi po sa iba't ibang klase po ng sakuna. Yan dahil hindi lang naman po ang sa fire prevention or fire suppression po nagfo-focus ang ating DFP. So lahat po yan sakop natin sa mga emergency response, disaster response. Yan po. And at dagdag ko na rin po sir, yung pong isa po sa aming mga layunin po ay mas marami pa pong maabot na kumbaga mas marami pa po tayong maabot na tao sa pamamagitan po ng regular posting po natin ng safety tips. So hindi lang po ito patungkol sa kung paano po tayo makakaiwas sa sunog, kundi kasama na rin po dito kung ano po ba yung mga dapat nating gawin or mga paalala po upang maging ligtas po tayo sa panahon po ng sakuna. So makikita po natin yan dahil Sir Romel, alam po natin na ang trend po ngayon, ano po, yung po Facebook Reels, TikTok, yan. So meron po tayo nagiging engagement sa mga different social media platforms para po mas marami po tayong maabot at makatulong po tayo sa ating mga kababayan. Yan. Okay, makakaasa naman kayo sir na itong Pinoy Rapido Teleradio, hindi lang ito naka-Facebook, naka-YouTube to at naka-TikTok. Ito po ay pag kayo nag-live sa Pinoy Rapido Teleradio, Dyaryo ng Bayan, ay sa bayan na itong napapanood sa Facebook, YouTube at TikTok. Ganun tayo ka-high-tech, ano? Meron daw bang yung requirements sa mga negosyo, bahay, residential, bodega, church at building establishment? Ano yung mga requirements na ito sir para sila ay inyong pahintulutan na pag hindi nyo pinayagan ng kanilang requirements ay hindi ba sila pwedeng mag-operate ng kanilang o meron ba silang kakaharapin? Opo, tama po yan. So bago po tayo mag-operate ng mga ganito mga business or tayo po sa mga building establishment natin, bago po natin ito magamit, magkakaroon po tayo sir ng proseso na tinatawag.
no? So, i-apply po yan sa mga kanilang municipal fire station at doon po i-assist po sila kung ano po ba yung mga kailangan. Meron po silang mga sasabihin doon, checklist na kailangan po nilang i-present. And after po nun is pupuntahan po ito ng ating mga bombero para inspect kung ito po ba ay compliant doon po sa ating fire code. So, pag hindi po siya compliant, sir, bibigyan po siya ng notice to comply. Ganyan. And yun nga po, sir, gaya po ng sabi nyo kanina, pag hindi po sila compliant, syempre po, hindi po natin sila pinapayagan mag-operate. Yan. So, meron naman po siyang binibigay ang BFP po na grace period para po ma-comply po itong mga ito. Pero pag, yun nga po, pag hindi po siya na-comply, for the safety po ng ating mga gagamit nito o yung titira dito, at yung po mga clients natin na pupunta doon sa building na yun is magiging safe po. Okay, sir. Akala ko, sir, ay konti lang pag-uusapan natin dito sa Bureau of Fire in Action ng Aurora Province, pero marami na tayong tinatanggap na tanong. No? Meron daw ba kayong pabarangay training? Paano daw, sir, ito sa pamatay sunog? Meron ba, sir? Opo, meron po tayo. Actually po, meron nga po tayong barangay ugnayan po. Tapos, meron po tayong tinatawag po na fire brigade. Or ito yung mga auxiliary group po natin. So, nagkakaroon po tayo, sir, ng mga pa-trainings dito po sa ating mga responders na to sa barangay. Para sa ganun po ay sila po yung nagiging katulong natin. Kasi po, meron po tayo dito mga barangay na malayo po sa fire station. So, para po hindi na po lumaki yung sunog pa at pagdating po doon ng bombero, kasi medyo malayo po, kung alam niyo naman po kung sa Aurora malalayo po talaga at sa ngayon po ay wala pa pong substation, sa Dinadyawan pa lang po tayo may substation. So, sila po ay tinitrain namin nang sa ganun po ay sila po yung magiging first responder po sa kanila pong barangay. Ilang araw naman daw, sir, yung training? Ilang linggo? Na depende po yan, sir, sa municipal fire station, sir. Minsan, sir, 5 days, mga ganyan. Meron na po kasi tayong mga trained, minsan po refresher course na lang. At meron din po tayong ginagawang Barangay Fire Olympics na kung saan po ay makikita po natin kung sila ba ay handa pa din na responde sa mga ganitong sakuna po. Naku, pati ito tinanong eh. Meron daw ba, sir, pa-uniforme yung mga nakakapagtapos ng inyong seminar sa barangay ng BFP? Mula po sa BFP, wala po, sir. So, binibigyan lang po namin sila ng certification or ID. Binibigyan po tayong ID sa nila. Yung uniform po, sir, meron naman po mga LGU na nagpo-provide o nagkakaroon po sila ng LGU, ng mga uniforme from the LGU na po yun, sir. Okay, itong sa businessman na people's participation ay siguro ay aware sila sa barangay. Ano raw, sir, yung hotline na contact number ng BFP Aurora na pwede nating i-plus dito sa ating TV screen ay pwede nyo, sir, siguro nga isenda lang sa akin para pagka tayo ay inilabas natin sa Pinoy Rapido Teleradyo yung ating panayam ay lalabas dyan. Ganun lang, sir, siguro, no? Tapos yung FB page ninyo, yes, sir. And then mayroong mabigat na tanong, sir, dito. Tungkol sa paputok, sir, ano ang aksyon ng BFP Aurora? Opo, nalalapit na nga po pala ang ating Kapaskuhan at yung ating bagong taon. So, nangyayari po kasi yan is bawal po talaga ang paputok. So, meron po tayong mga designated area para po sa ating mga fireworks display. At the same time po, yung pong ating mga fireworks vendor ay kumukuha po ng clearance yan or certificate. So, pag meron na po tayong mga stall ng fireworks, ay pinupuntahan po ito ng BFP para po i-check or inspect po kung kompleto po ba silang papeles or permitted po ba sila na magbenta ng fireworks. At the same time po, yung pong ating mga fireworks display or yung pong ating mga area kung saan pwede lang po magpaputok, meron din pong kinukuha yan, sir, clearance. May nangyari na raw ba, sir, sa Aurora Province na nagbigay ng clearance ang BFP sa mga nagtitinda ng paputok, pero may nangyari pa rin putukan na nagresulta ng damages?
Sa ngayon po sir, last year wala naman po tayong naging ganyan na insidente sa Aurora. So, dito po sa Aurora Province, masugid po yung ating mga bumbero sa pagdating sa mga ganyang bagay siya. Kaya last year, or for the almost 2 years po, wala po tayong naging insidente ganyan siya. Okay sir, sa mga record na hindi malilimutang naganap sa lalawigan ng Aurora na mga nasunog, ay maaari nyo ba sir daw ibigay yung mga nasunog na napatay at ano nangyari? Meron bang mga nagkaroon ng damage? Sa sunog. Halimbawa sir, nung nakaraan ay may sunog dyan sa may baler, no? May buhangin ba yun? Gabi. Maaari daw ba sir kayong magbigay ng kwento ng mga inyong narespondihang sunog na naganap sa baler o sa lalawigan ng Aurora? Bali sir sa pagnaman natin. Siguro, pwede nating i-send na lang sa akin sir at pa-plus na lang natin doon sa Opo, yung details po kasi sir is asa municipal yun naman. Opo, yung municipal station. Saka yung pong kanilang details ng responde is kami po kasi yung report nila send lang po namin sa region. Okay raw ba sir na nagandahan sila sa nagandahan sila sa programa ng PFP from doon sa nasimula natin sa Nueva Ecija. Okay raw ba na maging regular ang ating palatuntunan o panayaman sa DCME Target Radio TV at sa Pinoy Rapido Teleradyo? Sa tingin ko naman po, magiging maganda po yung ating programa kung sakali po na ito po ay mag-materialize. Kasi nga po ay aim din po namin or layunin din po namin na maabot po ang mas maraming tao sa pamamagitan nga po ng ating tri-multimedia. Pero syempre sir, ito po ay sasabihin po muna namin sa aming provincial fire marshal para po siya po yung mag-decide. Pero sa tingin ko sir, magiging magandang programa po ito. Para sa nakapost kasi sir sa ating page sa Pinoy Rapido Teleradyo Diaryo na abangan ang pagsasaimpapawid ng panayaman o programa ng BFP in Action Province of Aurora. At marami tayong komento ng mga tiga Aurora na nagtatanong kung pwede nga rin daw ba na babaan namin at makapanayam ang inyong mga fires marshal sa bawat bayan. Matindi sir to. Opo, actually po, katunayan po niyan ay ang ating po mga municipal fire station po ay lagi pong handa sa mga ganito pong mga programa. So nagpa-participate din po tayo sa mga interview. So sa tingin ko po ay magugustuhan po nila kung sakali man po sila ay nyo rin po makakausap. Kasi po yung pong mga activities ng station ay masasabi din po nila. Yan. Meron ka bang tanong sir, Teleradio 11 Heno Mendoza? Konting katanungan lang. Sige. Sir, lahat ba ng bayan dito sa Aurora ay may sariling fire station dito? Opo, actually po sir, mga istasyon po natin dito sa Aurora ay typical na po ito na tinatawag natin na mga modern fire station po, yung mga typical fire station. Maliban lang po sa Maria, Aurora, kung saan po ay meron na po silang nakatayo doon na fire station kaso po ay hindi pa po tapos. Hindi pa po siya 100% complete. Yan. So yun na lang po. At the same time po, meron din po tayong bagong-bago lang po na donated po ng ating provincial government sa katauhan po ng ating pong congressman, yung pong ating Dinadjawan fire substation na makikita po natin doon po sa Barangay Dinadjawan po, Dipakulaw, Aurora. Bagong-bago lang po yun sir, katatapos lang po ng inauguration. Ilang units naman yun sir yung sa Dinadjawan? Ilang units ng fire trucks? Opo. So meron po, sa Dipakulaw po kasi meron po tayong 2 fire trucks. So yung isa pong fire truck ay nasa Dipakulaw Fire Station at yung isa pong fire truck ay nasa Dinadjawan. Opo sir. Meron din po tayo sa fire truck. Sir, itanong ko lang. Opo sir. Okay sir, marami na pag-usapan at marami pa rin nag-aabang na tanong na sasagutin. Siguro sa susunod nating panayaman o palatuntunan ay pwede nating buksan yun. At alam namin sir na masarap pag-usapan. Sir, baka meron kami hindi na itanong na karapat-dapat namang malaman ng ating mga kababayan sa lalawigan ng mga Aurora, sa mga tiga-Aurora na nasa loob at labas ng ating bansa na nanonood at nakikinig ay sir, nasa inyo ang pagkakataon.
Opo. So Sir Romel, nalalapit na nga po ang ating Kapaskuhan at ang bagong taon. Kaya po nandito po ang BFP na patuloy pong nagpapaalala sa ating mga kababayan na maging ligtas po sa pagdiriwang po ng ating Kapaskuhan at ng ating bagong taon. At paano po natin ito gagawin? So maging mapanuri po tayo sa pagbili po ng ating mga pailaw, Christmas light, dahil po makikita po natin mga kababayan natin na may kanya-kanya na pong decoration sa kanilang mga bahay. Meron na po silang mga nakasinding Christmas lights. So sa pagbili po ng ating Christmas light ay tignan po nating mabuti kung ito po ba ay may tatak po ng Philippine Standard o yung PS at yung pong Import Commodity Clearance o yung ICC. So sa ganitong paraan po, pag may tatak po siyang ganito, masisiguro po nating ligtas po yung ating mga bibiling dekorasyon o yung ating pong Christmas light. At lagi po nating tatandaan na tuwing aalis po tayo ng bahay ay wag po nating kalimutang hugutin o patayin po yung ating mga dekorasyon o yung mga ating mga pailaw pag aalis po tayo ng bahay. At lagi po nating tatandaan na sa pag-iwas sa sunog, hindi ka nag-iisa. Okay, maraming salamat at abangan mga kaibigan ng mga susunod pang panayaman at maaaring maging regular program ng Pinoy Rapido Teleradyo Diaryo na ang ating BFP in action sa lalawigan ng Aurora. Inyo pong napanood at napakinggan ang ating napakahusay at pinagpipitagang gwapong kaibigan, Police Officer 2 Jo Marie S. Pecasio, ang Provincial Chief ng Public Information Unit ng Aurora BFP o Aurora Province. Salamat sir. Thank you. Pabuhay ka sir. Thank you po. Thank you. Okay, sir.